Welcome sa buhay ng mga taong malapit na mag-30. Ngayon wala kaming ulam. Which is a rare occasion kasi lagi nagluluto si MM. Kaya bumili lang kami ng pritong manok. Ako, ito si Alvin, ayun si MM, si Langging, at si Cooper. Isang manok lang sa akin, 15 pesos lang to. Tapos sila, ayaw ko lang binili nila. Yan, magbebenta muna, ang daming storbo, ang daming bibili. Kung kailan kakain, ang daming bibili. Tamang kain na ng tuyo, oh. Tamang hiwa lang ng kamatis. Si Boy Kamatis. Yan, nag-soft drink sila para mas masarap ang kain. Ang tunay na Pilipino, pag kumain, nakataas yung paa. Tama. Ako tapos na kaya tamang kain lang ng tinapay na medyo matamis, na may gatas. Ayun, nakiram tayo ng motor, kaya makakapag-motor tayo ngayon. Ka-claim nga pala ako ng pera ngayon guys sa Palawan. Benta natin sa Euphoria Supply. And then, nandito tayo sa Pelco, nagbayad ng ilaw. Siya nga pala, namili nga ako ng mga paninda nila MM to sa sari-sari store doon sa bahay. Yan, nagbayad tayo dyan ng kuryente natin, which is 1.2 yata or 1.1. So, pauwi na ako nito para mag-asikaso ng nandito tayo sa tindahan. Ayan si Cooper. Guys, apat nga pala kami dito. Ang nakatira ngayon, ako, si MM, si Alvin, tsaka si Langging. Yan, okay na. Tapos, dito tayo sa Glimart sa Guagua. Sinamahan natin mamili si Marikyat or si MM. Yan. Guys, dito sa Pampanga, yan yung pinagkakaabalahan namin. O ako, sinasamahan ko na sila pamili kasi meron naman akong oras. Dito nga pala guys, magbabayad na si MM. Nakita ko pa dito yung teacher ko ng grade 2 at nakapagtsikahan kami. At well, nakita niya naman ako dati pero na-shock pa rin siya ngayon. Yan. Ito yung mga napamili namin. Sobrang dami. Considering na nakamotor lang kami. Pero carry lang. Wala, kailangan natin gawin to para kumita. Ayan, nag-aayos na sila ng mga paninda. Pabilihan dito guys. Meron din kami mga soft drinks at mga alak. Welcome sa buhay ng apat na tao na malapit na mag-30. Part 3. Para maglaba. Ito ang mga binabad ko. Guys, wala kaming gripo. Pero meron namang bomba. So, nag-iipon kami ng tubig. Tulad niyan. Yan. Pati sa CR. Yan. Taga-igib dito, syempre, kami ni Kuya Alvin nyo. So, maglalaba tayo ngayon. Kailangan na rin to. At saka ito. Saka ito. Mahalaga to. Para hindi tayo mangamit yung puwit natin. Tsaka yung mga arthritis natin. Uy! Ano ba yun? May coke ka mismo. Zero ata yun. Ayoko ng zero. Wala yun doon. Wala po. Zero lang, zero. Ano lang? Nakabote, pa-plastic natin. Plastic na lang. Sige. 10 pesos. Hop. Ayan, uy. Ba't may mga ano? Bawa na namit ko. Kagabi ko lang naman binabad to. Sarap talaga malamig. Meron bigas. Tapos hiwa-hiwalay. Dito yung bigas, dito yung load. The rest dito. Ayan, maglalaba tayo. Pusin ko to, wala pang 30 minutes. Siyempre, habang naglalaba tayo, may istorbo, may bibili. Ano be? Ano yun? Turo mo. At andyan na mga lumabas. Hello! Hello. At nakagala na naman ang batang maliit. Ay, wala kang gilas. Ha? Wala pa. Gaipon pa. Na. Dalawa pala. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Laban lang ako sa bomba. Wala pang kalating oras. Tira nyo lang ako isang manoks. Una na kayo. Ako'y magbabanlaw pa. Yan nga pala itsura paggabi. Itong lugar namin guys, usually ina-award yung mga bahay dito sa mga nasunugan, nasalanta ng bagyo o mga walang matiran na indigent. Tulad namin. Meron namang bayad to buwanan pero kayang-kaya naman. Kahit below minimum age yung sahod mo, kaya mo bayaran. Bale guys, matagal na kami dito. Ewan ko, may 5 taon ba. Pero wala talagang gripo, talagang bomba. Bale, pangatlong bahay na tinira na namin to. Yung una, yung bahay ni mama. Yung pangalawa, umupa kami. Tapos itong pangatlo, dito na nga nagtindahan sila MM at kanyang kapatid. Bale, bago kami tumari dito, galing akong Manila. Doon ako nagtatrabaho sa Parañaque. Tapos this time, dito na muna ako sa Pampanga. Yun, ilan sa pinagkakaabalahan ko din is nagbebenta ako online, tapos nagbo-vlog.
Tapos, ayun, tumutulong-tulong sa kanila kahit paano. Amdarandandan. Thank you. Ano na nangyayari dyan? Bye! Sana all. Hey, welcome ulit sa buhay ng mga malapit na mag-30 sa isang bubong part 4, bedtime routine. Siyempre, magtututbrush tayo para hindi na madagdagan yung 6 na sirang ngipin at nabunot na, no? Yung inigib natin kanina, gagamitin natin yan. Ito talaga yung pinagsisisihan ko nung bata ako walang nagturo sa akin at di ako aware na dapat pala araw-araw nagtututbrush. Kaya ayun, naubos ang ngipin ko. Ano, geng? Anong sabi ng mga kasama mo? Sabi niya, Ara, palangging pala palayaw mo. Palangging! Mali pa nga. Uy, hala, may batang maliit doon sa gilid, oh. Ay, kami. Labas ka na, bebe. Ilalatag ko na tong pom ko. Yan, bago ang pom. Bagong pom, bago ang ano. Sabi kami noon ni Cordapia. Ito akin to. Para kayakap ko wala si Cha, bebe. Kaming electric fan. Shoutout kay Mark. Papalit tayong damit kasi hindi tayo naligo ngayong araw. Kakaya naman kay Aramer. Good night, guys. See you again tomorrow. Salamat sa mga nanood ng part 1, part 2, tsaka part 3 ng aming series. Welcome sa buhay ng mga taong malapit na mag-30 sa isang bubong. At yun, nagising tayo dyan. Tapos may cat galing sa aking ina na malapit na daw ang birthday ko. Truth, in a few days, birthday ko na. So, ano bang gusto niyang mangyari? Tapos, ito, inopen ko na yung app kung saan tinatrack ko kasi yung mood ko at saka yung mga sleeping patterns ko. And then, may gamot din ako, guys, na for moods, may added bonus siya na papaantokin ka niya pagkatapos mo tinake. So, ito. Dino-document ko siya araw-araw. So far, okay yung moods ko. Yun nga lang, sobra-sobra yung tulog ko. Minsan, 10 hours to 16 hours na hindi ko siya makontrol. Pero, yun daw ay dahil sa nag-a-adjust pa yung katawan ko sa gamot. Pero kalaunan, dapat magiging tama na or hindi na sobra yung pagtulog. Then, naalala ko rin palang i-open yung app na vocabulary kasi nagre-review ako for civil service professional na exam. Susubukan kong lawakan yung vocabulary ko kaya eto, dinownload ko tong app na to. Ayun, nakaugalian ko ng itaas yung phone para hindi gaan ni Cooper. Charge ko tong phone kasi parang low bat na. And then, shoutout ulit kay Mark. Siya yung gumawa nitong saksakan na to, guys. Tabingi na nga itong cable pero gumagana pa naman. So, gamitin pa natin. Siyempre, walang iya ako. Kaya okay lang makita nyo tong mga kaguluhan dito sa kwarto. May damit pa nga. Ayan, fresh na ang mukha ni Dudu. Alala ko rin uminom ng vitamins dyan. And shoutout kay Kuya Ju. Siya yung nagbigay nitong vitamins na to. Malapit na rin maubos. Trying to live healthy ang lolo nyo para hindi na magkaroon ng mood problems. Kasi in the past few years, merong problem sa mood. May depressed episodes. Ayan, isang magandang umaga sa tindahan. Ayun, yun nga lang, hindi maganda yung nakita ko. Kailangan nating alisin yun para hindi naman nakakaya sa mga bumibili. Nasa larin yung batang maliit. Napakagaling. Ang ganda ng bungad mo sa akin, Cooper. Salamat. Naalala nyo nung part 3 or part 2 ba? Naglaba ako nung gabi. Ililipat ko to para mas maibilad pa sila. Feeling ko ang ganda ng panahon. O baka maganda lang talaga yung mood ko today. Guys, tas naalala ko may siopaw pala akong pinalagay sa freezer nila. Pero bago ang lahat, kailangan ko ng malamig sa aking sistema. Kaya kukuha tayo ng ice dito. Lalagyan natin sa tumbler. Tamad ako uminom ng tubig pag hindi malamig. Nabili ko nga pala itong lagayan ng ice na maliliit. Agwa-agwa sa halagang 25 yata or less than 25. Tsaka hindi ko rin pwedeng makalimutan na lagyan ulit to para mamaya may kukunin na naman ako. Naisipan ko nga palang initin yung kanin kasi kumbaga ipapaibabaw ko yung siopaw na lamig para masarap kainin, diba? 2 birds in 1 stone, tol. Nilagyan ko ng konting tubig at dinurog-durog para mamaya hindi siya dry, medyo basa masarap yung kanin. Tapos, magtitimpla tayo ng kape, hindi para inumin ngayon. Para ireserba natin yan, palalamigin natin. Siyempre, may camera. Kunyari, healthy living tayo, kaya mag-oatmeal tayo. Kahit hindi masarap. Naalala ko nga pala, may oatmeal pa ako dito na mahigit 1 buwan na, pero hindi pa naubos. Tapos, piniprepare ko na yung reviewer ko na sinusubukan ko mag-review at parang ito na yung last chance ko na mag-exam dito sa professional level. First and last, kasi laging di natutuloy. Sana this time matuloy na. Ready na natin tong siopaw na 25 pesos, 2 peraso, napakamura, no? So, isa nakain ko kahapon, yung kakainin ko na ito. Habang lumalamon nga ako, chinek ko kung may nanonood ba ng mga nakaraang video ko. Salamat, guys. Salamat sa support. Actually, masarap siya kahit na tig 12.50 lang isa. O talagang mababaw lang ang kaligayahan ko. At kasi yung napansin ko sa mga tropa natin, mga tukmol dito, mga kasama natin sa bahay, medyo mataas or pag natikman ko, okay na sa akin. Para sa kanila, parang kulang pa yung lasa. So, ayun lang. Share ko lang. Matapos nga mga ilang oras, medyo ginutom ako. So, kinuha ko na yung kape na pinalamig natin. Nilagyan ko na kanina ng ice yan bago ko videohan. Nagutom ako. Ano gagawin natin? 20 pesos nga pala. Sarap to, guys. Tikman nyo na ba? Yan, borlog si Inday. Ako'y lalafang.
Edit ako dyan. Siyempre, fast forward tayo para hindi kayo mainip. Gabi na, kakain na. Ang ulam namin ay tinapang galunggong. 25 pesos kaya binayad ko dyan. Pagka bibili ng pagkain, share kami guys. Grateful talaga ako kasi may nagluluto. May talent lang talaga ako sa pagkain. Ayan, naalala nyo kanina yung chat ni mama na malapit na birthday ko. Nandito sila kasi sabi ko punta sila, celebrate natin ng mas maaga. Si Ninang Lisa nandyan sa bahay. Bukas aalis na po. Sabi ko, inom lang tayo, chill lang. Ayan si mama naka-pink. Si Ninang yun nasa kaliwa niya. Si Ryan naman yung tumatagay, utol ko yan. Taste muna syempre. Wala, parang juice lang siya tol. Sarap. GSM siya na merong strawberry juice, yung tang. Aba, syempre, di naman pwedeng ako at kapatid ko at mama ko at Ninang ko lang nag-iinom. Hatira natin sila ng tagay. Yan, Kuya Alvin, shot mo. Kada ikot ng tagay, sinahatiran ko sila. So, hindi ko na nga pala na video yung the rest kasi sinubukan kong i-enjoy yung moment kasama yung mama, Ninang at kapatid ko at sila syempre. Maraming salamat guys sa panonood. Kita-kita tayo sa part 6. Welcome ulit sa buhay ng apat na malapit na mag-30. Part 6 pa lang pala. Meron tayong pang-5 character. Si ate ay galing ng Masbate. Na-curious ako kung anong ginagawa nila. At yun, nagpe-prepare ng ulam at kumakain ng, ewan ko kung almusal ba. Yan naman si Ara, no. Huwag niyo daw tawaging palangging kasi mali. Ano gang? Pag hindi siya sumama magkuha ng lisensya, tayo na ng dalawang bahala sa buhay. Gang, tawag ka ng mortal mo na. Pinigilan niya ako, dapat kukuha na ako ngayon. Akala ko papapakin namin yung papaya, yung pala ay uulamin. Walang dala si Inday. Lauga? Wala. Ayan, no? Maganda yung pakiramdam ko ngayon. Maganda yung mood ko. Pakiramdam ko marami akong ma-accomplish ngayong araw. Idagdag mo pa tong cute-cute na batang to. At silang ging nagbibigay ng tips trabaho para sa aming kapitbahay. At ito, alam nyo na, mga batang anak ng malamig. Ito, pinapakita ni Alvin yung aming video, no? Kasi hindi niya alam na nagbibideo kami. Tinupi ko na tong mga damit ko na nilaban ko kahapon at ilalagay na sa Durabox. Malapit na magtanghalian kaya saing na silang ging dyan. Yung papaya, napakasarap. Siyempre, kainan na. Hindi ako sigurado kung tinola ba to, pero ang sarap. Matamis-tamis na malinamnam. At syempre, wag natin kalimutan ang mga agaw ng kamatis. Kano ba kamatis ngayon? Comment below. Malimpyo na. At ito ang ating setup. Setup naming 5. Ayan, kanya-kanyang galit-galit muna, no? At ngayon, mawi-witness nyo kung paano magalit si MM dahil itong si Ara ay pilit na pinapakain ng kanin si Cooper na kapag pinakain mo ng kanin si Cooper ay siguradong basa ang kanyang jersey. Naman nang nakatawa ka sa paghugas ngayon. So, fast forward na natin para hindi kayo mainip. Kailangan nating salain to para hindi tayo magbayad ng malaki pagdating ang araw, no, na pagbumara. At dyan na nga po nagtatapos ang ating part 6. Guys, maraming salamat sa mga nanood. Kita-kita tayo ulit sa part 7. Welcome back ulit sa buhay ng mga taong malapit na mag-30 na nagsama-sama sa iisang bubong, part 7. Today is the day, nalabaday ng dalawang magjowang MM and Alvin. Nari kami din ni Mama. Gapi na Ay, mangkot patapos naman na. Gapi na mangkot na siya. Aray, ba't mo ko kinakamot? Gusto mo ikaw kamutin ko? Dito naman sa tindahan, no, meron tayong suki na hindi bibili kapag di mo pinapasok. Ayan, pasok talaga siya. Ayan, madalas ko. Pero wala tayong magagawa eh, yung gusto niya eh, kahit not recommended para sa mga kids. Nagbayad ka na? Nabayad na. Huwag kang nagja-Japanese ha. Bye-bye. Ayan, may dumaan na dirty ice cream, no? Parehas man dito sa probinsya. Dito sa probinsya, amo man sina. Ito naman si ate, Ilongga ng Ilongga. Alam ng mga Tagalog yung mga nandito. Bahala siya dyan. Ayan, may suki na naman tayo dito na mahilig din sa soft drinks. Naku, talaga ang sugar. Nagsalita ang di mahilig sa matamis, ano po? Ito naman si Aramer, papasok na, no? Gabi na ito makakauwi mamaya. Siyempre, kanina pinainit niya muna ulo ng ate niya bago siya umalis, no? Ayan, lumayas ka na tol. Dito naman sa part na to, guys, no? Nagbabalot ako ng mga order sa akin. Ito natin mamaya sa LBC. Ito yung itsura sa amin, guys, no? Daming green, ang ganda sa paningin. At pagtapos nga namin mag-LBC, pumunta kami sa plaza. Gawa ng matagal, isang taon ba? Mahigit siyang nasa Masbate. At ngayon ang itsura ng Plaza Guagua. So, matalas ganitong oras, di pa masyado matakot. Pero mamaya, pag sobrang daming tao dito hanggang gabi na yun. May mga live singer dito guys, madalas lalo na pag Sabado or Linggo. Dito ko nga dinala si ate ay kasi request niya shawarma. Ayun, naalala ko tuloy si Mama Indan nung nakaraan. Ito din yung na-request niya. Ayan, walking while eating kami. Ito, hindi pala niya alam na nagbablog ako. Maya-maya, bumili kami ng maiinom. Yan, busog na nga daw siya. At oras na para umuwi at babalik na tayo sa may simbahan kung saan tayo nagparking ng ating motor. Pag-uwi naman namin, as usual, masayang-masaya ang bata. Parang hindi kami nagkita ng isang taon. Etong si ate ay may request, bumili daw sila ng balot. Kaya ako naiwan dito para magtinda kasama ang batang ito.
Maya-maya nga dumating ang grasya. Matagal na akong hindi nakakakain ito, may isang taon na. Mamimili ng mga paninda sila. Sabi naman ni nagrereklamo daw tong isa, kaya nainis siya, kaya bumalik na lang sila. At dumating na nga itong si Aramer. Nagati-ati nga kami para makabili ng lechon manok. And super fast forward na tulugan na. And good night guys. Maraming salamat sa panonood ng ating part 7. Kita-kita tayo sa part 8. Welcome sa buhay ng tao na malapit na mag-30. Okay, ako muna magbo-voice over kasi nag-i-edit si Kuya Ro. Kami ay naglalaro dito sa aming kapagkainan. Kasama ko si Boy Alvin. At dito naman ay nagluluto ng aming pagkain. Ayan, nagluto siya ng itlog. At saka yan ang masarap naming ulam. And syempre, kanin. Pilipino tayo eh. Tapos, ayan na po. Hinain na natin ang ating pagkain. Ayan, may pakyut pa. Ay, Diyos me. At ayan naman si Martes. Ayan si Boy Alvin. Hindi talaga matigil-tigil sa pagsiselfone. Diyos ko, nakita ebidensya. Adik po sila sa ML. Uy, akala ko ice cream. Kanin pala. At yan naman po ay si Kuya Ro. Kumuha na ng aming plato. And then, at yan po yung bata. Ay, nagpapahangin. Kaya lahat ng balahibo niya nasisingot namin. Kaya kami lahat dito ay tumatahol. At yan ako po ay tumayo. Ayan si Kuya nagbabalat ng kanyang itlog. Hoy, itlog puti yan ha. Hindi yan brown. I love you daw. Ayan naman ako, papakainin ko si Copper kahit hindi pwede. Kapakainin pa rin natin. Dito na kami sa pagkainan. Ay, Diyos ko, kitang-kita talaga yung ML. Hindi mawala. At yun, sa Timbahaw. Ayun, umikot yung camera. Hindi ko na alam kung saan pupunta. Bakit kasi? Tong mga cellphone na to ayaw itabi. Ayan ang okra ay sili. Yan po ay paborito ni Kuya Ro. Ayun, sili at itlog. Oy, vegetarian tayo na yun ah. Ba't di ka kumuha ng okra? Alam ko na, bakit? Ayan na po, kukain na kami. At nangunguna si Marites. Alam mo, nag-ano yan eh. Wala naman siya dito eh, kaya ikukwento ko sa inyo. Ano yan? Madaling araw na yan. Nasa labas pa, kakamarites. Diyos ko, yung asawa niya, tinatawag na siya. Yung asawa niya po yung sa likod, si Boy Alvin. Tsaka, ayan, sir, si Kuya Ro. Hindi yan kumakain ng okra. Ewan ko kung bakit. Sabi niya daw kasi slime eh. At minikos-mikos niya na ang kanyang pagkain. Ikaw kumain ka lang hanggat mabusog ka. Huwag ka nang tumingin at pangit ka. Hindi ako maganda dito sa lahat. Kaso nga lang, sabi nila, feeling daw ako. Hindi naman ako feeling, talagang kita o, tinan mo. Perfect, yung mukha. Shota. Kung bakit dito kumakain ng okra, pero kumakain siya ng mga iba't ibang gulay at saka natutuwa na yan kahit anong pakain mo sa kanyang gulay or ulam. Ang mahalaga may ulam. Minikos-mikos niya ng itlog niya. Yun na, nangapit bahay pa yung isa. Marites talaga. Tapos nagsasalita habang kumakain. Ewan ko, bakit ganun yung pamilya na to? Ay, yung isa, kaya hindi lumalaki. Ewan ko, nagja-jogging ata siya, tapos kakain ulit, jogging ulit. Ayan na po si Tim Tahol. Yan po yung pinaka-sexy sa aming pamilya. At yan kung kanina ay nakahiga siya, ngayon ay nagpapay-pikasent. Huwag kayo dyan, ako lang to, dan si Rest. Pero ito, tala, balik tayo dito sa ating pinakamagandang dilag. Hoy, huwag kayong mag-alala, single yan, at saka hindi yan buntis, no? At ako ay papasok na sa aking trabaho, sumusuot na tayo ng mahiwagang sapatos. At saka si Kuya mag-inom na ng kanyang gamot ay Nagapat na at matutulog na. Ilatag na yung lechon. At maraming salamat guys sa panonood. Magkita-kita tayo ulit sa part 9. Hello guys! Welcome ulit sa buhay ng mga tukmol. Ayan na lang title natin guys. Masyado kasi mahaba yung naisip kong una eh. So ayan, welcome sa aming bahay. Kung saan puro pagkain ang makikita nyo. Ayan yung luto ni na baboy. Ito naman problema si Ate Ira kasi gusto niya na magpa-check up. Kaso sarado yung center. Yun naman kasi talaga yung pinunta niya dito sa Pampanga eh. Ako kain mood lang, edit. Ayan, luto na. At syempre, kakain na tayo. At makikita nyo ngayon ang paglamon ko ng CD na may dala si Ate. So, tsamba natin. Ayan. Dahil nga paubos na o kakaunti lang ang baboy, gagamitan natin ng ipinagbabawal na teknik. Kailangan ko na talagang mag-ayos ng balbas ko, no? Ayun, maraming salamat sa panonood sa part 9. Kita-kita tayo ulit sa part 10. Hello and welcome sa buhay ng mga tukmol part 10. Namili ako ng siopaw na tig 25 pesos dalawa. Nagutom ako kakaantay kay namimili siya ng mga paninda. So ito na yung itsura ng tig 12.50 na siopaw na masarap naman para sa aking panlasa. Busog ang lolo mo. At ito na nga si tapos na siya. At magche-check out na lahat ng ito ay isasakay lang namin. Syempre sa nag-iisang motor natin na pula. At yan na nga yung itsura natin. Kayang-kaya yan. Diyos ko sisiw. Kahit 3 karton pa yan. Kakandungin niya ni Okay! Fast forward, nasa bahay na kami. Ito na ang mga pinamili. Ayan ang batang makulit. Ginabi na nga kami, no? Ayan, ayusin pa lang nila yan. Tapos, maya kakain na kami. Ayan, naghaharutan si Kuya Alvin nyo, tsaka si Cooper. Sabi nga ni Kuya Ju, parang di baterya daw. Ang Parvo survivor na si Cooper.
Ayan, maya-maya nga nakaligo na ako at sila ay bumili ng prutas. Ang sarap pala na tong mangustin, guys. Hindi ko alam na bumili si MM nito kanina. Alam niyo na, busy ako maghanap ng siopaw. Ang ulam namin ngayon ay nilagang kangkong at saka sardinas. Ayan, fast forward natin agad, guys. Kinabukasan nga merong order sa atin na tinry ko naman mag-book ng Lalamove. Sobrang tagal. And first time ko malaman na meron na palang Lalamove dito sa Pampanga. Pero limited. Pero limited lang ata na lugar yung. Pero may nakikita ako dito sa Guagua. Aalis na kasi si bro. Ako na lang ang personal na maghahatid sa kanya. Hindi na ako takot kasi may lisensya na ako eh. Ito ay sa Parulog. Tapos papasok pa siya ng San Antonio. Ayan, nga pala guys, stealth siya. So hindi natin pwede ipakita yung mukha niya. And then sa'yo, kuya bro, super thankful sa pag-order mo. Bye. Sige, thank you. Sige, salamat. Tapos itong isang order guys, request to na ipa-JNT siya. Thank you rin sa order. And ayun lang guys, sa ating part 10, kita-kita tayo ulit sa part 11. Ayan, welcome sa bahay ng mga Tokmol, part 11. Ang video natin ngayon ay tungkol sa gratefulness. Grateful ako kasi may nahihiram na kariton at naiigiban tayo na bomba. Ganyan lang kami araw-araw. Or ako, nag-iigib, doing my part. Yung gagamitin para sa pang-numin, panghugas, pang-sabaw ng bigas, pang-sabaw ng pagkain. Ayan, kulay blue na yan. Dito naman sa side na to, yung ating CR. Siyempre, gamit natin panligo, panghugas, pambuhos. Ayan guys, at dahil birthday ko nga, kinagabihan ay nagluto sila MM ng pansit na nabitin ako. Nagustuhan ko talaga. Ayan, enjoy lang. Shot ng GSM Blue na merong strawberry powder. Bumili kami ni Ara ng balot, 12. 13 yung binigay no ng pasin namin. Bumalik kami kasi kawawa naman yung titin. Ito si Alvin, antok na yan. Pagod sa trabaho. Gusto niya na matulog. Ano men? Sa araw-araw. Ayan, tamang kanta lang. Low-bat na yung battery ng ating mikropono kaya mano-mano na lang. Yan. Pero enjoy pa rin. Salamat nga pala sa pabalot. Aramer, sarap. So ayun, super thankful sa araw na to or taon na to kasi tumanda na naman ako. Which is hindi ko akalain na abot ako sa gantong edad. Kaya super thankful talaga. Thank you sa panonood sa buhay ng mga Tokmol. Kita-kita tayo sa part 12. Welcome sa buhay ng mga Tokmol, part 12. Ito ang sitwasyon sa bahay. Tulog sila Alvin at Tulog din itong isa kasi nagtrabaho siya kagabi. Guys, may tanong ako. Anong tela to? Malambot siya, binigay sa akin. Ang sarap niya suotin. Ito yung kape ko na hindi ko naubos kahapon. O ngayon, ito na siya. Ewan ko kung sira to kasi nung minsan maghapon magdamag kinabukasan nasira. Maasim. So lalabas tayo kasi may deliver ako at mamimili ng paninda sila MM. Dito tayo ngayon sa Save More ng Guagua. Pero bibili muna daw kami ng case ni Ate Ira. iPhone case pala. Forward, kinagabihan nag-ayos na si MM ng mga paninda. At ang ulam namin ay pusit na nilagyan nila ng samgyupsal sauce, yung kulay pula. At saka namili lang sila ng pritong manok. Habang ako'y nag-edit, na-trigger ako dyan. Day, tingnan mo ginawa ni Tokmol. Papakainan niya ng kanin. Si Cooper. Langgeng! Baka na naman ang kanya. Lapo na nagkakaroon. Lagi na sinasabing pusdakan, hindi man nangyayari. Yan, ini-edit ko lang itong mga vlog natin na wala namang nanonood. At itong dalawang Tokmol panggabi, kaya ayan, nagre-ready na sila para umalis. At sumasama naman tong batang to. No, saan ka? Lalabas ka din? Ay, sweet ng bata. Mukhang basahan. Uy. Hi. Alam niya. Tara na. Halika na, babay na. Babay na, babay. Baba na. Pasok. Tiritit. Malis nga ng dalawa ay saka kami nagsara ng bahay at tindahan. Guys, thank you sa panonood. Kita-kita tayo sa part 13. Welcome sa buhay ng mga Tokmol, part 13. So, pupunta tayo ngayon sa munisipyo. Kasama si Mama. Ayan, yan yung bahay nila ng kapatid ko. Hingi tayo ng tulong sa munisipyo. This point nga pala guys, galing na kami sa center. Meron na tayong medical. Ayan, ipapakosting natin to. Isang part to sa munisipyo para bigyan ka ng medical assistance. And then, fortunately, hindi available dito sa We Care Drugstore itong gamot na to. So, at this point, hindi nila tayo matutulungan para sa ating gamot. And, pumunta pa rin tayo ng MSWD para ipasa itong mga requirements, hoping na makahingi tayo ng tulong. Ayan, pila tayo dito sa part na i-interviewin tayo. Tapos, pupunta kami ng barangay ni Mama kasi may asikasuhin siya dyan. Ayan, dito naman tayo sa palengke. Dito rin siya nagtatrabaho, guys.
Bumili siya ng ulam nila. Ayan, pauwi na kami nito pero napansin ko na paganda ng paganda yung palengke kasi dito rin ako lumaki guys. Ayan, at nang mahatid ko si mama ay umuwi na nga ako at oras na para lumafang. Puyat sila kaya tulog sila ngayon. Ayun, salamat nga pala kay MM sa pagluluto. Ayan, the best. Ayan, at ito na nga yung panahon na pinaliguan si Cooper para hindi na siya amoy aso ulit. Guys, maraming salamat sa panonood ng part 13. Kita-kita tayo ulit sa part 14. Welcome ulit sa Buhay ng mga Tokmol part 14. Ngayon ipapacheck up natin si Ate Ay sa Guagua. At nandito tayo sa plaza ngayon. Ito naman yung munisipyo sa tabi. At ito naman yung center dito sa Guagua. Natuwa na sana ako kasi napansin ko parang wala ng tao at kami na agad ang isusunod kaso wala na pala, alis na pala si doktora. Yan, buti na lang magde-deliver ako ngayon kaya hindi sayang yung lakad namin ni Ate Ira. Habang nasa LBC nga nakita ko si Kuya Buboy, dati kong katrabaho. Bago nga pala umuwi guys, bumili kami ng pagkain ni Cooper. At yun lang sa part na to, kita-kita tayo sa part 14. Ayan guys, welcome ulit sa Buhay ng mga Tokmol part 15. Pero bago lahat, syempre lalafang muna tayo ng almusal na heavy na almusal, no? Yan. Salamat kay Ate Ay sa paghuhugas ng pinggan. Ayan, syempre always thankful ako kasi nagluluto si MM ng ulam namin. Share kami para makabili kami ng pang-araw-araw na ulam. Yan. Ngayon nga sasamahan natin si Ate Ira magpa-check up sa center. Ayan guys, dahil nga sarado yung center kahapon sa Guagua, yan, sinubukan namin dito sa may bandang Lambak or Natividad. Kasi di tayo umubra kaya this time doon na tayo sa main hospital dito sa area natin. Ayun, pero bagong lahat nagpa-Gcash muna si Ate Ay kasi nagpapa-Gcash yan siya and naglo-load din. Anong dapitan? Hindi kami nagsabi-dapitan. Bekuran. Ayun guys, nung oras na pauwi na nga siya ay sinubukan niyang mag-commute mag-jeep kaso naligaw siya, napunta siya sa Porac. Ayan, sobrang layo na niya sa amin. Hindi kasi siya sanay at first time niya mag-jeep papunta dito sa area. So ayan, naalis ulit kami kasi ihatid natin siya ulit doon sa Santa Rita. Just dado helmet ka pa! At muntik pa nga pumasok ang lola nyo na naka-helmet, no? Ayan, at umuwi na muna ako. Nagluto naman si Ara dito ng pancakes na ang daming margarine. Ang sarap. Sabi ko pwede na siya mag-asawa ng 8. At ayun, malapit na nga mag-alas 5 at oras na para sundin si Ate Ira. Nagtagal din siya, no? Expect na natin yun pagka public yung pupuntahan natin. Talagang mahaba ang pila. And this time, tama na yung binabaan niya. And nagutom ang lola nyo. Kaya, nag-iya siya magbili ng pagkain na nakita namin dito ay pizza. First time din namin makakabili dito, guys. Kaya, ayun, okay din na matikman namin. Ayan, nakabili din siya ng mga gamot, kaya lang din niya nabili lahat. At syempre, oras na naman sa ating pinakapaboritong parte. Ayan, naghuhugas si ate nyo MM at ako naman. Ginagawa ko dito yung pang-araw-araw na duty, ang pag-igib ng tubig sa amba. Yun lang guys sa part 15. Thank you sa panonood. Kita-kita tayo sa part 16. Welcome sa Buhay ng mga Tokmol part 16. Maagang bumisita si Mama at kami ni Ate Ira ay aalis na naman. Dala ko na nga itong order sa akin. Ayan, wala na nga akong takot kasi may lisensya na ang lolo nyo this time. At nasa loob na tayo ng hospital. Ayan, i-check namin kung magkano yung mga test. May x-ray at saka may blood test rin si Ate Ay. And ayun, nakapagpa-x-ray naman siya. Tapos bumalik tayo dito sa center kasi try na ni Ate Ay na magpa-test ng kanyang some of her lab tests. And sad to say, fail na naman tayo. Next, naisip nga namin pumunta sa barangay at humingi ng barangay indigency para sana magamit namin sa mga future na paghingi ng tulong. Tapos, Babalik ako sa Monday muna. tapos umuwi na kami at kumain ng ginataang papaya. As always, lagi akong grateful na may nagluluto. Ito naman si Aramer at si Cooper, pinapakain niya ng sausage. At kinagabihan nga ay bumisita ulit si Mama, may dala siyang footlong at saka adobong manok. Yan lang sa video natin ngayong araw guys. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa part 17. Right, welcome ulit sa Bahay ng mga Tokmol part 7. Medyo maraming ganap ngayon guys, kaya marami akong makukwento sa inyo. Simulan natin sa ayan, sila MM pumunta ng palengke para mamili ng mga bigas na paninda. Fast forward na natin, nakauwi na sila dito sa ating bahay. Ngayon oras na para mag-share kami, pambili ng ulam at titignan nilang dalawa kung ano mabibili namin sa share namin tig 100. Dapat aabot na yun ng gabi, as in hapunan. Guys, tanong, ako lang ba? Yung ganito yung nararamdaman na kapag kasanay ka na yung pera mo ay sakto lang, pero madalas kumukulang. Sobrang nakaka-grateful, thankful na kapag nakakabili ka ng ulam, pag nakakain ka ng 3 beses sa isang araw. Hindi ko lang alam guys sa inyo, pero ako, kakaibang satisfaction ako na nakukuha dito
na hindi ko nakukuha sa ibang bagay. So, yun, nakarating na nga sila at Alvin sa Talipapa, no? Dito kasi sa amin, guys, malayo masyado yung palengke. Lalo na kung wala kang motor, mahihirapan ka or mamamahalan ka sa pamasahe. Speaking of pamamalengke, ako guys, sobrang grateful ko kasi para sa akin, itong pamamalengke, pagbabudget, pag-isip ng ulam, sa araw-araw, sobrang na-try ko na yan. Ang hirap, grabe, kaya alam nyo na, saludo ako sa mga nagbabudget, sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga kahit sino pa yung nagbabudget para sa pang-araw-araw. Kaya nalan yung ba dito guys, pag bumili kayo ng isda, pwede nyo ipalinis na. Malaking tulong kasi hindi na namin kailangang i-dispose yung nabubulok na part ng bangus. Kasi problema sa amin yung pagkuha ng basura kasi matagal kumuha ng basura sa amin. Ha? Chill! Uwi na. Tara na, Gora. To the reality. Sino daw gagi? Aso ng makulit. Ano pangalan? Alam nyo? Parang mahal yan sa dagat. At gutom na ako kaya hindi ko na napigilan na kainin yung natirang ulam kagabi. At yan, kakagising lang ni Ate Ay. Marahil sinusulit ang kanyang pahinga, no guys, kasi soon uuwi na rin siya ng Masbate. At katapos ng kanyang mga check-up, results, o kung ano man ay uuwi rin naman siyang Masbate. Fast forward naman guys, no, ako yung nag-deliver kasi kami ay nangompra o namili ng mga paninda ni MM. So nahatid ko na nga pala siya sa kung saan namimili siya doon, and then ako, yun, nagpadala ako at bumili ako ng gamot ni Ate. And unti-unti na nga gumaganda yung palengke, no. Yan, ngayon dito tayo sa Plaza Guagua. Kung nasaan yung malaking simbahan na ang ganda na ngayon, ang dami na talaga nagbago dito sa Plaza Guagua. At yan, nagpapakarga kami ni MM. Hati kami tig 50. Ang laking tulong ng may motor guys kasi kung wala kang motor dito, gagastos ka ng 200 to 300, balikan lang yun. Diyan nakauwi na nga kami, gabi na. At this moment naisipan kong idikit na nga itong mga swelas or yung sole ng sapatos kasi bala ko talaga silang tahiin. Di ko alam kung kanino to, pero baka sa kapatid ko kasi nakita ko nakatambak sa bahay. Pero misteryo pa rin dahil hindi raw sa kanya yun. At ito, umigib na nga ako ng tubig dyan para gamitin namin. Kailangan namin magigib guys araw-araw kasi wala kaming gripo dito eh. Ano po? O, bibiliin ko to. Akala ko tapos na yung araw at oras na matulog pero nagising ako dahil dumating sila Bikay, si Kuya Buyboy. Galing pa yan sila guys Maynila na nakamotor lang. Siguro 3 hours ang drive. At yun guys, maraming salamat sa panonood. Kita-kita tayo ulit sa part 18. Hi guys at welcome sa Buhay ng Mga Tokmol part 18. Pamagatan natin ang video natin ngayon na pahinga. Kakaiba ngayon dahil imbes na 5 kami ay 7 nga kami sa bahay gawa ng dumating si Kuya Buyboy at Bikay kagabi. Ayan, ito na nga pala yung misteryosong sapatos na tagpuan ko at ngayon ay handa ng matahi. Si MM naman naglalaba at ito ang kanilang tindahan. Pagdating nga ng tanghalian ay kumain na muna kami ng mabilis at fast forward kinahaponan ay bumisita naman si mother ko. Ayan, kinagabihan nga ay nagapunan na kami ng noodles na may sardinas. Ito nga pala yung suka at yung isda galing Masbate na dala nila ni Bikay. So ito kami habang sinasalubong na naman ang bagong pahinga. Bukas handa na ulit sa pagsalubong ng bagong umaga. Salamat guys sa panonood at sana nakahanap kayo ng pahinga sa video na to. Hanggang sa muli, kita-kita tayo ulit sa part 19. Welcome sa Buhay ng Mga Tokmol, part 19. Ating pamagatan ang ating video ngayon na balibag. Ngayon pauwi na nga sila Bikay at Kuya Buyboy kasi kailangan na ulit nilang magtrabaho. Si Bikay naman ay kailangan niya na ulit mag-training kasi isa siyang atleta. Ayan, magmamotor lang sila papunta doon guys. Ayan, bilib ako sa tapang ni Bikay kasi kaya niyang umangkas sa motor. Pampanga to Manila, no? Manila to Pampanga. Ako hindi ko kaya. Lalo na pag si Kuya Buyboy nagda-drive na ako, hindi mo pa talaga ako mapapasakay maliban sa dito lang sa amin. Sobrang bilis niya mag-drive, hindi nyo kakayanin. At dahil bagong araw na naman guys, kailangang i-refill ang dapat i-refill dito sa kanilang tindahan at yun ay itlog. Pagkatapos naman isasamahan natin si Ate Ira papuntang clinic. Malapit lang yun dito kaya isasama natin si Cooper para makagala-gala naman siya. Ngayon ini-imagine ko na nag-e-enjoy siya kasi hindi siya tumatalon palabas ng motor. Nakarating nga kami agad sa clinic at pumunta kaagad si Ate Ay. Hindi ko nga mapigilang matuwa sa Cooper namin kasi ang behave. Ayan, bumili na rin kami ng tinapay ko. Oo, sa akin kasi hindi naman sila mahilig sa tinapay. Ako lang kumakain ng mga tinapay. Tokoy. Oh, baka gusto mo bumaba.
Bumili tayo ng palaman sa kanilang tindahan. Nang makabalik nga ay excited akong nagkape no kasi ang tagal kong di nakapagpandesal at syempre gutom na rin ako. At ito hindi ko na alam kung anong oras to basta nag-aayos ako ng mga alcohol pads na paninda ko. Pagkatapos ay balik na naman ako sa pagre-review ko kasi may darating akong exam. Wish me luck guys. Kinahapunan, dumating na si Ara galing sa trabaho at syempre inaantay na siya ni Cooper na harutin siya. Pero baka nagtataka kayo kung bakit balibag ang title ng video natin ngayon. Ito yung dahilan. Challenge? Anong challenge? Dire. Tapos ibabalik ka sa labas. Pailog ko sila. Sisipay mo si ate ay. Palanda. At yan guys, ang simpleng buhay naming mga tukmol. Sana nag-enjoy kayo. Kita-kita tayo sa part 20. Hello and welcome sa buhay ng mga tukmol, part 20. Ang title ng video natin ngayon ay Di Mapatahi. Ngayon guys, niready ko yung mga gamit ko dahil pinapalayas na po nila ako. Charote. Dilipat ko lang sa kabilang bahay. Natutunan ko na mas maganda ra kung ihiwalay mo yung study area mo sa kung saan ka namamalagi. Siya nga pala guys, isang kakaiba rin ngayong araw ay ito. Nagising na lang ako na ganyan na siya kasi napagtripan siya ng Ara at Ate Aira. Which is a good thing kasi nakita namin kung gaano karami na yung kuto niya. Kaya alis din naman at ayun, okay na yung kanyang balat. So today, titignan ko kung gumagana pa yung skill na natutunan ko 20 years ago, which is pagtahi ng sapatos. Sa isip ko, sobrang madadalian ako kasi napakadali lang naman ng steps ng pagtatahi. Ang kailangan mo lang ay lakas o force sa pagtusok nung matalim na bagay at sa paghatak. Pero doon ako nagkamali. Sobrang hirap pala kasi na-force yung daliri mo or yung kuko mo na masakit siya. But then again, I still did my best at ito yung natapos ko. Hindi ko na kaya ipagpatuloy kasi ang sakit talaga sa daliri. Sa story na to, there's more. Naisip ko nga na ilabas yung higaan ko kasi iniisip ko na baka makatulong ito na magising ako na maaga kasi nagigising ako ng tanghali na. Gawa nga rin ng pagpupuyat at nung nailabas ko na nga yung mga higaan, alam niyo ba na inggit to si Inday, gusto niya rin daw sa labas. So ayaw niya maiwan mag-isa doon sa kwarto kaya nilabas din natin yung mga higaan natin. Sobrang solid niyan guys, ang bigat. At ayan, identical nga yung mga higaan. Pero yung sa akin, matagal na yan, nasa Cavite pa ako nagtatrabaho. Nasa akin na yan. Yung isa bago lang, kay Ara yun. Yun, maya-maya nga may naisip akong malupit at makulit na idea. Doon ako kakain sa kabilang bahay kina mama. At syempre, si ate ay di ko alam, sa di malamang dahilan, ay sumama. Ayan, para kaming mga timang na dala-dala mga pagkain namin. Naglalakad sa daan papunta doon sa kabilang bahay. Siyempre, narinig. Ayun ang sarap ng ulam nila mama, no? Gulay na adobo at saka piniritong isda. Medyo na-enjoy si ate nyo, tinaas pa yung mga paa. Eto na nga guys, nandito na yung aking computer setup. Okay, time to eat. Nag-enjoy ako kakakain dito sa bahay nila mama. Sobrang minsan-minsan lang ako nakakapunta dito. Kaya nakakamiss din. Iba talaga yung luto ng nanay, no? At syempre may napansin si ate ay dyan. At yun na nga ang naging ugat kung bakit niluto ni mama yung kanyang popcorn. Yun ang ating dessert. Maalat na dessert. Ayan, may nakakatawang nangyari nung kami ay bumalik ng bahay. Naisipan ko na ipasok ulit yung kutsyon ko kasi alam ko na mapupuyat ako ngayon at ayoko magising na maaga. So, ang nangyari, ipasok ko na rin daw yung isang kutsyon ni Ate Aira. So, ayun, balik kami sa loob ng kwarto. Yun lang guys, yung simpleng pamumuhay ng mga tukmol. Sana nag-enjoy kayo. Kita-kita tayo sa susunod na part. Welcome sa buhay ng mga tukmol, part 21. Pinamagatang kalahating tukmol. Nag-prepare lang ako ng order tapos di ko alam kung anong oras na to pero kaya nagpapahinga lang ako guys tapos nang lumapit sa akin si Cooper. Kaya hindi ko alam kung sarap na sarap lang siya sa pagpapa-electric pan o parang may naiisip siyang malalim. Siguro may naaalala siya. Ayan, naisipan ko na nga na ikwento sa inyo kung saan siya nanggaling at ano ba yung story na inspiring na mai-share ko tungkol kay Cooper. Once upon a time, may magjowa. So bumuo sila ng maraming puppies. Pangalan ng magjowang to ay si Kisses at si Machu. Ayan, nag-work ako sa Paranaque noon and at the same time, masaya rin akong alagaan ng mga makukulit na tukmol na ito. Ayan, hindi ko alam kung saan dyan si Cooper pero for sure, isa siya dyan. So ilang buwan nang lumipas, fast forward, at si Cooper ay ibinigay sa atin at inuwi natin ng Pampanga na nakasakay sa bus. May new character nga pala akong ipapakilala sa inyo guys. Itong isang tukmol na to, pangalan nito May. Siya yung partner ko. Pero sa totoong buhay, hindi lahat masaya. So nagkasakit si Cooper kaya dinala agad namin siya sa vet at dun nga natin nalaman na siya ay may parvo. Guys, sa mga di nakakaalam, parvovirus, wala siyang gamot. So nasa sa aso na yun kung gaano kalakas yung immune system niya or ano ba yung mga possible mo na pwedeng ipagawa.
para mas malabanan niya yung sakit na to, itong virus na to. Nakakahawa siya guys. So kung halimbawang may aso kayo at nakitaan nyo ng signs ng parvo, mas mainam na hindi nyo na siya palapitin sa ibang aso. So yun nung nagkasakit si Cooper, ko alam pero parang tanga na pinapasayo ko siya, na pinapakaramdam ko na ayaw namin siya mawala. So ganun din yung mama niya, si May, yung partner ko. Kinakausap niya palagi. Back to the present story natin. Di ko alam kung ano iniisip ni Cooper, pero sana iniisip kung gaano siya kahalaga sa pamilyang mga tukmol at isa sa mga tukmol, although kalahati pa lang siya kasi bata pa siya. Anyways, nung gabi nga yun ay nilalagyan nila Alvin ng screen ang aming gate, dagdag harang, at ako'y nag-iigib, and yun guys. Ganyan lang kasimple ang buhay ng mga tukmol. Salamat sa panonood, sana nag-enjoy kayo at kita-kita tayo sa susunod na part. Welcome ulit sa buhay ng mga tukmol, part 22. Kaya nag-edit si Alvin ng kanyang music. May bayad dyan guys. Sideline niya. Ito naman yung sitwasyon sa napakasinop na aming bahay. Almusal pa lang guys. Kain tayo. Binigyan ako ng tinapay na may palaman. Thank you. Ayan, magbabayad tayo mamaya ng kuryente at makikita nyo magkano yung bili namin. Or not. Ayan. Ibenta si ate ay ng sigarilyo sa customer. Hi nanay. Shoutout sa'yo. Ayan. Magre-review na nga pala ako habang maaga. At pupunta na ako sa bahay nila mama kaso walang sumasagot. Ayan. Naisipan ko na nga lang gawin yung isa sa mga gusto kong gawin. At pupuntahan natin ngayon. Ayan, dito tayo sa barber shop ni tatay. 50 pesos lang dito guys. Swerte ko kasi malapit. Sabi ko, i-high fade niya o kaya mid fade. Pero mamaya makikita niyo kung anong ginawa niya. Ayan. Ayan. Alis muna ako para magbayad ng kuryente. Siyempre dapat may dala tayong tubig kasi trying to live healthy tayo. Palis na nga ako at nakasalubong ko sila Alvin. Namili sila ng 3 kilong bigas. Ayan guys, pambenta yan dito at dyan din kami bumibili. Thank you nga pala kay Alvin sa pag-video sa akin habang umaalis ako. Ayan. Admire ko muna yung green dito sa amin kasi ang sarap sa paningin. Nag-deliver nga muna ako. Tapos dumiretso na ako sa kuryente para magbayad. Sinabay ko na nga pala ang aming isa sa mga kapitbahay. Pwede naman pala at ako'y pauwi na ulit. Pasok na tayo sa bahay natin. Siyempre, laging excited ang tukmol na to para salubungin ka. Ito ang magiging ulam namin. Super healthy living. Or mahilig lang talaga sila sa healthy food. Hindi tulad ko, gusto laging cholesterol. Ayan, bawal magtapon daw ng basura. Pero marami pa rin nagtatapon. Ayan, i-give mode tayo. Tulungan natin si Alvin. Ang fresh ko dito ah. Ayan, nakabalik na nga kami agad. Ayan, ganyan lang kami guys dito. Sa buhay ng mga tukmol, simple lang, walang gripo, pero may kuryente naman. Doon namin sa bomba kinukuha ang pangluto, panghugas, panligo, panlinis. Ayan, medyo depressed si ate nyo kasi maglalaban na naman siya. Buti pa tong isa, nakaligo na, wala ng problema. Oh, fresh na. Ayan, kainan na namin. Kain tayo guys. Ito ang sinabawang isda. Salamat ako atay may nagluluto at may nakakain. Ayan, pero ayan, iniinggit nila silang ging kasi yan talaga ang mga gusto nilang lutuin guys. Ayan, tapos na nga akong kumain. Punas ng lamesa, itapon ng mga tinik, at magtimpla ng gatas. Dadaling ko to sa kabila. Ayan, nag-edit pa rin ng music si Alvin. Dalawa naglalaro yata. At nandito na ako sa bahay para mag-review. Nilalagay ko nga pala dito guys para makita ko kung ilang hours na ako nag-review para ramdam ko na may progress. And dumating na nga si mama, may dalang merienda. Yan lang kasimple ang buhay ng mga tukmol guys. Sana nag-enjoy kayo. Kita-kita tayo ulit sa susunod na part. Welcome sa buhay ng mga tukmol, part 23. Mamaya may share akong life hack, so pamamagatan na lang nating helpless. Magang nagigising ang mga tukmol guys, maliban sa akin. Kaya by the time na mag alas 9 o alas 10, magtatanghalian na. Tingin ko, piniprepare ni Alvin itong mga to kasi may parating na in-order, yung delivery ng mga soft drinks. And on the other hand, ito ako, insecure sa buhok ko. Maya-maya dumating na nga si Ara, galing sa panggabing trabaho. At birthday niya nga pala ngayon guys. Kape tayo guys. And magkakape ako habang ginagawa ko tong pagtatahi ng sapatos. At dahil nasa part 23 na tayo guys, may share akong insight sa inyo. Kung di kayo fan ng seryosong usapan, skip nyo na lang muna to. Pero kung nandito pa rin kayo, this insight might be a big help para sa iyo. So ito yon. Pag nararamdaman kong walang nangyayari o ang hirap-hirap na mga sitwasyon, ang hirap maging mahirap, di ko maabot, di ko magawa yung mga gusto ko, ito yung ginagawa ko to feel better. Nakalimutan ko na to dati, kaya nagpapasalamat ako na may isang tao na taga-Canada na nag-reintroduce ng konseptong ito. So the concept is counting your blessings. Diba ang cliche?
Pero guys, being grateful of what you have right now, promise, hindi siya madali sa umpisa kasi it should become a habit. Dapat actively kang hahanap ng dahilan para maging grateful, para maging habit siya. Araw-araw sinusulat ko yung 3 bagay na grateful ako. Hanggang sa naging natural na siya sa akin. Nakikita ko yung mga bagay na thankful ako kahit maliit. Tuwing nawawalan ako ng pag-asa, ginagawa ko to. May ulam ba? Sinasabi ko, grateful ako na may ulam. Nakabayad ako ng bill? Sinasabi ko na grateful ako na nakabayad ako. Nakatulog ako kagabi? Grateful ako na nakatulog ako at nagising ulit. Pagpakiramdam ko, helpless ako. Ginagawa ko to. Gumagana siya sa akin, malay nyo gumana rin sa inyo. Walang mawawala kung di nyo susubukan. Back to the video. Ayan, tinatanggalan nila ng garapata si Cooper. Halata na ngayon kasi maiksi na yung buhok niya gawa ng ginupitan nga nila. So ito na nga yung progress ng pagtahi ko ng sapatos. Kailangan kong itigil kasi ang sakit talaga sa daliri. Ayan, maya-maya pupunta na ako sa amin, sa kabilang bahay, doon kina mama para mag-review. Remember, galing sa last video ay hinakot ko yung computer setup ko at tinalo doon sa kabila. Hoping na makakatulong siya sa akin sa pag-review. Ayan, naglaba pala sila mama. Gaya namin, wala talagang tubig dito, buong community. I mean, bomba lang ang ginagamit namin. Ito ang pusa ko si Miming, 10 years old na yan. Tatanggalin ko lang itong mga kaguluhan dito at magsisimula na ako mag-review. And si mama papasok na sa trabaho. Nagwawalis din siya sa palengke ng Guapo. Ayan, marami na ako review. So, merienda time. At maya-maya gutom na nga. Kaya umuwi na ako sa kabila para makakain. Thank you ulit sa nagluto. Super grateful ako. Napakabilis na mga oras. Fast forward guys, no. Gabi na ulit. Humiga ako saglit pero parang may gumagapang sa likod ko. Yung pagtingin ko, ang daming langgam. It turns out, ang daming langgam sa iba't ibang parte ng bahay. So, kailangan natin gawa ng paraan. So, yun. Ganun lang kasimple ang buhay ng mga tokmol. Sana nag-enjoy kayo. At magkita-kita tayo ulit sa susunod na part. Welcome ulit guys sa buhay ng mga tokmol, part 24. Namili, nag-review at nag-igib. Bagong umaga guys, sinimulan nila sa paglalaro ng ML. Nakain kami guys, kain tayo. Si MM at si Alvin, Ara at Ate Ira. At ngayon naman ay mangungumpra o mimili ng paninda sa bayan. Ayan, this time kasama natin si Ara. 2 motor yung gagamitin natin. And at the same time, de-deliver ko na rin yung mga paninda ko. Ayan, dito sa part na to, kinukompute nila kung magkano yung possible na tubo pagka binenta to. Check out na nga sila dito guys. At ayan, panahon na para i-secure natin to. Kasi ako lang dito. Walang hawak dito kaya kailangan maganda yung pagkaka-secure nito. Hindi. Ayan, nauna sila lumabas dito kasi may bibilin pa sila. At nauna akong umuwi. Fast forward natin para hindi kayo mainip. Ayan, inaayos na nila. Ayan, nakalimutan ko nga palang i-vlog yung simula ng pag-review ko doon kina mama. Ito tapos na kanito eh, pag-uwi na ako. At binigyan tayo ni mama ng mantika. Ano na ako? Ayan, pag-uwi ko nga, ito yung nadatnan ko. May matika tayo. Ayan, nagre-relax yung isang tokmol. Ako'y nag-igib na nga para may gagamitin kami mamaya. Ayun lang guys. Ganun lang kasimple yung buhay ng mga tokmol. Sana nag-enjoy kayo. Thank you guys. Kita-kita tayo ulit sa susunod na part. Welcome ulit sa buhay ng mga tokmol, part 25. Title natin ay Hospital Daga. Ayan, araw ng pagkuha ng mga basura ngayon, kaya nilabas namin to ni Ate Ira. Usually weekly yan dumarating. Ngayon naman pupunta tayo ng center kasi titignan o kukunin niya yung result ng lab test niya. At yun, nakuha nga niya. Tapos mamaya dadalhin niya to sa Santa Rita Hospital. Ngayon kakain muna tayo. Dala pa nila to suka at tuyo galing Masbate. Tapos civil service exam review naman ako dito sa bahay nila mama. Fast forward, natapos na nga ako at lalayas na naman ako, uuwi doon sa kabila. Ayan, dumating na yung in-order natin sa Shopee na pang-trap ng daga. Ayan, napakadikit. Ayan, at oras na naman para ihatid si Ate Ira sa hospital. Ayan, napuwing pa nga ako. Sobrang hapdi na mata ko. Nagutom kaya nagluto ng fries. Sarap nito kaya lang bawal araw-arawin. Fast forward, gabi na nga at meron na tayong natap na daga. At yun guys, yun lang kasimple yung buhay ng mga tokmol. Kita-kita tayo sa next part. Uy, pusong gala. Makatakas siya. Malaki. Welcome sa buhay ng mga tokmol part 26. Ang title ay Gratefulness kasi daily gratefulness lang tayo ngayon. Ayan, nagpapasalamat ako kasi si mama at yung kapatid ko. Healthy naman sila. Ayan, malapit na siya mag-senior pero matatag at malakas pa rin. Ayan, nagpapasalamat din ako sa energy ko na makapag-review para sa civil service and papasalamat din ako na nitong mga nakaraang weeks o buwan, clear-headed ako. Malinaw yung aking pag-iisip, walang mental fog. Tapos na mag-prepare ng pagkain si mama na babaunin niya at papasok na siya ulit. OOTD niya sa pagwawali sa palengke. Ayan, tapos na ako mag-review dito at panahon na para kumain.
kumain. So, grateful din ako sa pagkain na to. And then, ako yung nagugas ngayon. So, fast forward natin para hindi kayo mainip. Ganyan lang siya guys. Wala kaming gripo dito, pero may bomba naman. Kaya, kompleto pa rin naman kami sa pangangailangan. Ayun, gabi na nga po. Nagpapasalamat ako sa maghapon na nakaigib na naman kami ng tubig na kakailanganin namin. So, bala kong kunin na naman doon sa kabilang bahay yung PC. Ayan, thankful ako nakapaglabar na ako off bat at oras na para matulog kami. Yun lang guys sa buhay ng mga tokmol. Sana nag-enjoy kayo at kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Welcome sa buhay ng mga tokmol part 27. Title natin ngayon, Gratefulness. Siyempre thankful tayo sa daga kasi nahuli na. Ayan, grateful ako sa mga pagkain na niluluto ni Mariki at sarap papaya. Ayan, grateful din ako sa kapatid ko kasi ayan, sinamahan ako mag-akot pabalik. Grateful pa rin ako sa mga tokmol na to. Siyempre, favorite banding ML tayo dyan. Sa point na to, inayos ko lang yung PC ko na galing sa bahay ni Mama. At grateful din ako sa gatas. Ewan ko ano ginagawa ni MM dito. Kainan na naman. Ito talaga yung pinaka-favorite part ko sa mga vlog na to ay kainan. Yan, sarap niyan papaya. Oh. Siyempre may sili kaya babanatan natin yan para mas kain mode. Kain tayo guys. Nakakain na ba kayo nito? Hinog na papaya na ginawang ulam. Alam niyo ano yung gusto ko sa pamilyang to guys. Yun yung mag-aantayan talaga bago kumain. Nang sabay-sabay. Saya kaya kumain na sabay-sabay. Tapos pagkatapos magbabanding na sa ML no. Pinagabihan kami ay nagmanok kasi hindi na kami nagluto. Umili na lang kami sa kanto. Taste test sa suka na napaka-asim. So, yun lang guys, sa buhay ng mga tokmo. Sana nag-enjoy kayo. Kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Babush! Welcome sa buhay ng mga tokmol part 28. Pabilisan pala no. Ayan, luto tayo ng makakain para sa almusal. Ano to? Hash brown. Hash brown na durog. Sinaluan ko ng kape. Kape tayo, almusal tayo guys. Ayan, kaya tayo tumataba eh. O yan, napakainit pero lamon pa din. Sige, kaya mo yan, push mo yan. At ngayon nga pala, mangungumpara ulit tayo. Ito nga pala itsura ng malapit sa palengke ng Guagua. Lakad ako, pupunta akong JNT kasi papadala ako ng mga nabenta sa online selling. Habang nag-aantay nga pala ako sa plaza, nakita ko si Mama dumaan. Papasok pa lang siya. So ako balik ako sa Glimar. Pero bago yun, naisipan ko sumilip dito sa papuntang Dakailan na pwede ka sumakay ng bangka. Dati piso pwede, ewan ko ngayon magkano na. At ito na may sitwasyon sa Glimart guys at naantay ko sila MM at di ko alam kung ano pinagagawa ko dyan. Tatapos nga sila mamili at na-secure na natin ng mga good shit. Sabi nila may bibilin pa sila kaya ako nauna sa bahay at ayan na si Ate Ara. Binabanatan niya na yan at ayun, dumating na nga ang dalawang tokmol. Ayan. Ayos-ayos mode sila dyan. Ayan. Kinukuha ko sila ng video. Sabi ko, gusto kong lagi silang kunan ng video habang lumalaking tindahan. Yun. Chika ko lang. Kain tayo, guys. Hindi mo mawala itlog. Favorite ko yan, guys. Kahit araw-araw, kayang-kaya ko yung ulam. Umaga, tanghali, gabi. Nakaka-addict yung pansit canton, no? Kung pwede lang araw-arawin, babanatan ko talaga yan. Yan, good shit. Nakaka-addict talaga. Ayan, ubos na. Ewan ko na naman kung ginagawa na MM dyan. Ayan. Yung isa naman, dalawang tokmol, nagtutukmulan. Ayan, gatas mode ako dito guys. Dumating naman si Kuya yung Alvin galing work. At yan, nagchichismisan ng mga tokmol. Sige pa, chismis pa. Review mode muna ako habang nagagatas. Yan na naman, ano na naman pinaggagawa mo boy? Ano yan? Nakarami ka na naman kanina ng good shit na. Ayan, unang natin kinagabihan. Ito na nga po, mga masisipag nating mga kasama sa bahay. Siyempre grateful tayo, lagi tayo. Meron tayong nakakain 3 beses sa isang araw at madalas sobra pa. Ayan, isa sa mga simple things na sobrang na-appreciate ko. Kain tayo guys. Napakasarap nito guys. Di lang talaga ako mahilig sa mainit. Papaso ang lolo nyo. Di kakainin ko kung ayaw nyo. Oo. Yan ang simpleng buhay ng mga tokmol. Sana nagustuhan nyo guys. And follow for more. Kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Tapos na ang lahat. Welcome ulit sa buhay ng mga tokmol part 29. Ayan, title natin ngayon ay ano yung mga kinakain namin. Kasi napansin ko guys, halos pagkain nyo nandito sa vlog na Pero bago ang lahat, ligpit na tayo para meron na tayong agad na accomplish. Nakagawian ko na uminom ng 2 baso ng tubig. First thing in the morning. Ayan, good morning kiss daw, sabi ni Cooper. Ito nga pala guys yung binibenta naming ice, tig 5 piso. Tapos meron na naman ako napansin. Tingnan nyo dali guys, napansin ko si Ate Ay. Lumilipad na naman ang isip mo. Tama ka, punta tayo doon sa kabila. Aray ko. Aray! Ayan, pupunta nga pala ako sa bahay nila Mama kasi may bibigay daw siya sa akin. Doon na! Sasama ko sana tong tokmol na to kaso ang gulo. Binalik ko na lang sa bahay. Ayan, lakad pupunta sa bahay nila Mama. Konting chika tapos nakuha ko na yung binibigay niya na pagkain kaya agad ko nang pinrepare yung lutuan para lutuin na siya agad at makain na. Yan, prepare ng kape para maisip ng utak ko na kailangan ko nang simulan yung araw. Ayan, sina MM naglalaban na naman. Laging naglalaba. Ayan, bibili tayo ng itlog. Tig 10 pesos kasi large. Yan, kailangan ko nang palamigin tong mga to para mamaya makain. Hindi ko yan pinalamig, hindi ko yan makakain agad.
At ayun, tapos na ang sunog na itlog. Ayun guys, unang meal ng araw. Kain tayo, kain tayo. Sinabayan na nga ako ulit ng 2 tukmol na to na kumain ng saging. Thank you ulit kay mother ko sa nagbigay ng saging na to. Pagkatapos kumain, ay sisimula na natin mag-review sa civil service. Mating na nga pala yung ating earphones. Tapos na ilang oras na pag-review, kain ulit. May mga natira pang nilagang saging kaya babanatan natin yan. Maya dumating na si Kuya nyo Alvin galing trabaho. Kaya nagtimpla tayo ng iced coffee. Yan, nakakatulong sa akin yan sa pagre-review. And dito naman sa part na to, bumili tayo ng criminal water. Inumin natin. Yan, bibili lang tayo sa kanto. At 15 pesos lang yan. Pero pag pinadeliver mo, 20 pesos na siya. Pero yun, dahil nangihinaing tayo sa 5 piso, tayo nang bibili. Ayan, tayo ay tapos na nag-review kaya liligpitin na natin ang mga ginamit nating mga ballpen, papel. Ayan si MM nagsasaing. And fast forward na ulit tayo sa aking favorite part, kainan na guys. Ayan, nang pasimula na ang gabi, dumalaw si mama, may dala siyang pagkain. Ayan, thank you mother. Ayan, ulan naman natin sa gabi ay pakbay. Ayan, kain tayo guys. So, ayun lang, ganun lang kasimple ang buhay ng mga tokmol. Sana nag-enjoy kayo guys. Follow for more. Kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Welcome sa buhay ng mga tokmol part 30. Hindi ko alam kung anong title. So, ang title natin ay kape. Umaga na naman. Kain muna tayo ng almusal bago ang lahat. Kilo si MM ng kanyang panindang bigas. Ako naman ay abala dito sa pagtahi. Hindi pa rin natapos. So, ito na siya ngayon. And then, i-give duties tayo. At ako'y mamaya. Maglalaba ako. Ayan na siya. Bumili nga tayo ng sabon guys. Siyempre gagamitin natin yan para maglaba. At binabad ko muna yan mga yan kasi in-imagine ko na kapag binabad ko ng ilang oras, matatagtag yung mga ibang dumi at mamaya mas madali na siyang labahan. Ayun, oras na nga ng merienda. Nagluto na rin ako ng itlog. At then, kainan na naman guys. Alam nyo na, favorite part. Dumating naman si Kuya nyo Alvin galing trabaho. Ito po yung kinain ko ngayon. Tapos tayo ay magre-review na habang si Ate Ira naman ay naghuhugas ng pinggan. Maya-maya, nagluto naman si MM ng bitso-bitso na tinatawag sa kanila. Dito sa Pampanga, di ko alam kung anong tawag dito o kung may ganito ba. Pero familiar yung shape. Ayan, ang nagdala ng lasa niya ay ang tamis. Kasi walang lasa yung hiniling na malagkit na bigas. Review mode ako, tapos maya-maya naman si MM nag-prepare na ng hapunan. Ayan ang ulam, napaka-healthy guys. Salad, tsaka nilagang repolyo, meron niyang kaapelido. Nagdala nga pala si mama ng pritong talong at pritong kamote. Palit sila. Napakasarap ng pagkain na parami na naman po tayo. Kaya ako tumataba dahil sa mga luto nila na sobrang grateful ako. May nanlibre ng Coke. Thank you. Ayan, hindi ko na naman alam kung ginagawa ni MM. Ayan, busy si Kuya nyo Alvin. Finally, tinapos ko na yung aking review session para sa araw na to. Ayan yung mga tinupi nilang. Buti pa sila nakatupi na. Yun lang kasimple ang buhay ng mga tokmol guys. Sana nag-enjoy kayo. Please follow for more. Kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Hello guys and welcome sa buhay ng mga tokmol part 31. Yun guys, gusto ko lang i-take itong opportunity na to para magpasalamat sa mga nanood the past 30 episodes. So, thank you guys, na-appreciate nyo. And this time, magiging silent vlog muna. Malay natin, mas gusto nyo pala yung silent vlog. Walang nagsasalitang asungot sa background. Thank you guys, enjoy the video. Boy Kanun. Nagkaroon na! Yan, ang bata. Robo-robo na kayo dyan. Ayan o, bilisan nyo na o, yung nag-aantay yung mag-ML o. Huwag yung pinag-aantay yan. Geng. May go pagalit ko isugid di. Welcome to Mobile Legends! Pangit yung case. Yung cellphone niya? Oo. Sinong adik sa ML? Kumaway. Hoy, ang mga paa. Yun guys, ganun lang kasimple yung buhay ng mga tokmal. Sana nag-enjoy kayo. Please follow for more. Kita tayo sa susunod na video. Welcome ulit guys sa buhay ng mga tokmal part 32. Ayan guys, silent vlog lang muna tayo. Thank you sa lahat ng mga nanood ng mga nakaraang episodes. So sana ma-enjoy nyo to. Pwede na? Okay.
Hiwa-hiwalay pala to pagka dinidifrost. Mahali ka. Ito. Bango-bango. Kain. Ayun guys, sana na-enjoy nyo. Ganun lang kasimple yung buhay ng mga Tokmol. Please follow for more. At kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Welcome guys sa buhay ng mga Tokmol part 33. 10. Kain tayo. Ayaw mo yan! Baboy. Sarap niyan. Ano ba? Hi, Kaubu. Ang mata. Si Boy Kamatis. Yan. Baboy. Si Den. Yun guys, sana na-enjoy nyo. Please follow for more. Kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Hi guys, welcome ulit sa Buhay ng mga Tokmol, part 34. Yun lang, ganun lang kasimple ang buhay ng mga Tokmol guys. Sana nag-enjoy kayo. Please follow for more. Kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Hi guys, welcome ulit sa Buhay ng mga Tokmol, part 35. Hi.
Oh, hi, very good. Thank you. Okay, bibili. Updated. Yun lang, ganun lang kasimple ang buhay ng mga tokmol. Guys, sana nag-enjoy kayo. Please follow for more. Kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Si Rambo? Oh. Hi guys! Welcome ulit sa Buhay ng mga Tokmol, part 36. Ayan, galing akong JBL nito sa hospital dun sa city. Follow-up consultation ko at grateful kasi nakahingi ako ng meds. Ito ay daily maintenance ko na. Ayan, natapos yung araw na hindi ako masyado nakapag-vlog. Kaya next day na tayo. Tanghali na ako ng gising. Ayan, at meron nga palang bagong Tokmol guys. Ayan, hiningi niya. Kailangan niya daw kasi para sa daga. Dito, nilagay ko lang to kasi natatawa ako kay ate ay sa mga reaction niya ba nag-ML. Epipikon. O yan, inuubo ka na ngayon, kaka-ML mo. Ayan, tapos may deliver nga pala ako guys. Thank you sa umorder. Walang kung anong oras na to. Pero ayan, nag-review ako sa civil service. Tapos na siya nung March 3. Bale, throwback na lang to guys. And sabi ko nga, hindi na ako aasa na pumasa kasi out of 150 or 160 or 170 yata. 60 lang yung alam kong sagutin at naubusan na ako ng oras. Kaya nagmadam auring na ako. Yun lang, ganun lang kasimple ang buhay ng mga Tokmol. Guys, sana nag-enjoy kayo. Please follow for more. Kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Hi guys! Welcome ulit sa Buhay ng mga Tokmol, part 37. Bango. Wala naman ano. Yun lang, ganun lang kasimple ang buhay ng mga Tokmol. Guys, sana nag-enjoy kayo. Please follow for more. Kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Hi guys! Welcome ulit sa Buhay ng mga Tokmol, part 38. Mga alas 2 nga yun nang tumawag si Alvin. Na hit and run daw siya. Nadisgrasya yung motor at saka meron siyang injury. Kaya dali-dali natin pinuntahan para ipa-check up siya at i-report yung nangyari sa police. Kasi parang wala nang chance na bumalik yung nakabangga sa kanya. Pagdating ko doon, nadatnan ko siya. Doon na rin si Ara na at the time ay nasa trabaho din. Tumaglit lang siya para i-check si Alvin. Bios ba yan? Bios yun, oh. Asan na siya? Toyota Vios. Asan na? Wala, tumakbo. Tumakbo? Wala ba kayo? Sino ba may kasalanan? Bakit? O bakit nag-ano siya? Ano yun, dumaan lang? Saan to? Sa ano? Sa Bios yan. Ito na nga yung nangyari sa motor guys. Mabuti dito lang sa harap. Buti na lang minor lang yung tinamaan. Hindi, nashock na siya. Hindi niya na nakita. Mabilis na. Buti walang Madali. kasamaan. Dito siya nag-counter pa sa Tapos kaliwa. yan dito, filmahan ko siya mag-report. Ayun, kinuwento ko nga sa pulis yung nangyari. Tapos, sinamahan ko naman siya magpa-check up dito sa Santa Rita Hospital. Yan o, kita mo, nangingitim. Pinilit ko siya na magpa-x-ray. So, it turns out, nagkaroon ng fracture nga na hindi niya pwedeng gawin at least 4 days yata kung di ako nagkakamali. Ano sa tingin nyo guys yung dapat gawin sa mga ganitong sitwasyon? Kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Hey guys, welcome ulit sa Buhay ng mga Tokmol, part 39. O, paano? O, daanan mo na lang doon yung ano mo, paturok mo. Daan ka na lang sa hospital mamaya pag-uwi, mamayang gabi. Yan, very good yan. Ganyan dapat tayo magaganda. Sabihin mo, oy, she want a sugar daddy. You want Si Ate Katsumin. Yung tagal-tagal ko na daw sa ganyan. Hey! Ha? Eh, syempre, nagtatanong ang ano nga. Simangot pa. Yay, pinipicturean ko, pinalayas niya. Yun lang, ganun lang kasimple ang buhay ng mga Tokmol. Guys, sana nag-enjoy kayo. Please follow for more. Kita-kita tayo ulit sa susunod na video.
Hi guys! Welcome ulit sa Boy ng mga Tokmol Part 40. Hindi ko alam anong kinakain ko pero gabi yan eh. And kinabukasan naman, nadatnan ko si Ara na papasok na siya. O si Alvin mamaya pa yung work niya at eto, relax lang. Fast forward guys ng mamaya ay nasa palengke ako. Eto guys, nag-deliver nga pala ako nito tapos pauwi na ako. Guys, shoutout nga pala kay Abs. Sabi niya na-appreciate niya yung mga kung gaano ka-simple yung everyday life namin. Sa palengke si mama, sabi ko sabay na siyang umuwi. Ayan, nag-aantay siya dyan. Nagwawalis nga pala siya guys sa palengke. So yun, uwi na kami. And then fast forward na naman. Nais ko tong order. Yung nga pala guys, gusto ko rin kunin itong opportunity na to para pasalamatan yung mga silent viewer and sa mga nagre-react. Kayo yung inspiration kung bakit nagpapatuloy pa rin ako mag-vlog. Uuwi na daw si Ate Aya. Sabi niya, eto, relax lang kasi gabi na. Maya nagigib ako saglit. Tapos ako ay nag-ligo na rin. Ay, wag mo nakakakuha. Ayan guys, napapansin nyo medyo nanaba ako. Totoo naman kasi nag 70 kilos ako nitong March. Di ko alam kung dahil ba sa gamot o sa napaparami ako ng pagkain. Pero siguro, combination of that. Yan lang, ganun lang kasimple ang buhay ng mga Tokmol. Guys, sana nag-enjoy kayo. Please follow for more. Kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Hi guys! Welcome ulit sa Boy ng mga Tokmol Part 41. Ayan. Gratefulness yung post ko ngayon guys. Kasi sobrang grateful ko lang na sa araw-araw may nakakain ako. As in, medyo cliche pero wala yun talaga eh. Ayan nga guys, kain tayo. Ayan, medyo kulang sa mantika pero okay naman, masarap naman. After a while, bumili na naman ako. Ayan, suklayin natin. Yan, ito ang ating kakainin ngayon. Pansit na may sardina. Tapos kinahaponan nga pala namili kami ng paninda o ng opera. Tapos ito, gabi na, relax ng lahat. Nag-game kami. Ayan, IML. Mobile Legends Classic lang kami. Kasi masyado na malakas si Kuya nyo Alvin. At kami, mas malakas kami. Yun yung paraan namin para mag-bonding guys. Kinabukasan nga pala yung last review ko sa civil service kasi the next morning ay exam na. Kinagabihan nga guys, dumating sila Kuya Boy at si Aime kasi bukas linggo so makakapag-relax sila tonight hanggang bukas tapos bago sila mag-work ulit kinabukasan sa Monday. Yun lang, ganun lang kasimple ang buhay ng mga Tokmol guys. Sana nag-enjoy kayo. Please follow for more. Kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Yun guys, welcome ulit sa buhay ng mga Tokmol Part 42. Energy, no? Gusto ko mag-energy kasi medyo boring to. Ito ay tungkol sa civil service exam. So, kung medyo hindi nyo bet yung topic na to, exit na po. Well, anyways, yung civil service exam, yun yung eligibility, kakailanganin mo bago ka makapasok sa munisipyo. Or yun yung alam ko. So, yun, konting background lang. Last year, nakapasa ay 64,000 plus lang sa mga 340 plus na nag-exam. So, napakahirap talaga niya ipasa, guys. So, professional nga pala yung tinake ko. And this time, supposed to be ang mag-exam ay 361,699. And hopefully, makapasa. Pero sabi ko nga hindi na ako aasa kasi 60 items lang alam kong sagutan. Pero sana kung makapasa, pwede ako mag-apply sa police, fire officer, jail officer, and other government positions. So, ang exam na to, dalawang klase siya. Yung non-pro, tsaka pro. Parang lisensya lang, no? So, sa professional, yun ay pwede mong i-take kapag ka ikaw ay nakagraduate ng any degree, like 4-year degree or 5-year degree, ganun. So, yun, nag-professional ako. Try lang. Nag-prepare ako for about 2 months. And, sa masasabi ko na hindi ko pa talaga na-review lahat ng items or topics. Kasi, ito guys, yung coverage ng exam. And, hindi rin ako sure kung ito na ba talaga lahat. Or meron pang hindi nasali. So, yun nga, maaga akong pumasok. Bago 6, nagpapasok na sila. Pero, ang exam ay magsa-start ng 8 a.m. at matatapos ng. So, yung pagpunta ko dito guys, it brings memories noong thesis ako noong 40. Nagpa-survey rin kasi kami dito. Dito ko rin tinake yung DOST exam na nag-qualify sa akin para sa college, scholarship, and allowances. Tapos na ako sa exam dito at medyo relieved na natapos ko na din siya sa wakas. One of my biggest exams. Ayun lang guys, sana may natutunan kayo or sana may nakuha kayo or sana na-enjoy nyo itong video na to. Well, ganun lang kasimple ang buhay ng mga Tokmol. Please follow for more. Kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Hi guys, welcome ulit sa buhay ng mga Tokmol Part 43. Ayan, kakagising ko lang dito guys. Ano ba nangyari? Na ano? Na-accompany siya? Sabi nila, puntahan ko daw sa ospital tong Tokmol na to. Yun na. Na-appreciate ko naman kasi hindi nila ako ginising kanina. Inantay talaga nila akong magising. So, bali dito nagpa-prepare kami ni Alvin kasi hatid niya ako sa ospital. Pero parang ako yung nag-drive dito. Anyways, ayan, jogging pants ako kasi mainit sa daan. So, ito yung kwento, guys. Yung tatlong magkakapatid, Kuya Boy, Ara, tsaka Bikay, nagpunta Manawag. Ngayon, ito pabalik na sila, hating gabi, kagabi. Ayun, dito na nangyari yung disgrasya. So, habang nagdadrive daw si Ara dyan, may nakita daw siyang truck. Tapos, ang kwento nga ay iniwasan niya. So, doon na siya natumba at doon na siya na-injury. So, mamaya makikita natin or malalaman natin mamaya kung ano yung nangyari sa kanya. At kami papunta doon ni Alvin. Yan, wala naman. Okay naman yung motor niya eh.
Pag ganyan yung gasgas niya, napakaliwa. Ito na, wala na. Mamaya, tanungin ko siya kung ano nangyari. So, nandito na tayo sa Diosdado Macapagal. Ang alam ko lang talaga, pupuntahan ko lang siya. So, ayun, hindi naman ako na-inform na ako pala yung magbabantay for tonight's video. Pero okay lang naman kasi hindi rin naman nila alam na mag-i-stay nga si Ara. Iniisip rin siguro nila na makakalabas din ulit. So, ito, kailangan yung maglagay nito sa mga magbabantay. So, ayun na nga ang lola nyo, nakahiga. Di ko alam kung anong iniisip nito. Pero syempre, halatang di siya okay. Ayan, wala pa siyang damit pala niya, gown lang. So, ayun, buti naman may dala akong pagkain tsaka damit niya. Grabe to, talaga. Dami-daming pwede ka ano, pa. So, bandang singit nga pala guys yung tinamaan sa kanya. Ano yung wallet mo? Pera yan. Kahit tatakbo ko na yan. Ang Jollibee ko. Ay, wala tayo pambayad. Ayan, tingnan nyo, na-pampers lang ang lola nyo. Ayan, dyan ko nga nilagay, dyan ko nga siya pinag-ulo kasi hindi ko ma-adjust yung nasa uluhan. Hindi maitaas. So, yung paahan ang itinaas namin. Kaya mo yan. Upo. Upo. So, ayan, kakain nga si Bakla. Ayan, hindi makapag-upo ng maayos. Niloloko ko pa dito. Ayan, kakain kami guys. Ayan, dahil wala pa kaming ulam no, nagprito na lang muna sila ng itlog. Mamaya hatiran naman kami ng pagkain dito. Pero meron namang pagkain dito kasama yun sa babayaran mo sa bill. Ganun lang kasimple ang buhay ng mga tokmol. Sana kahit pa paano nag-enjoy kayo. Please follow for more. Kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Hi guys! Welcome ulit sa Boy ng mga Tokmol part 44. Sa last episode guys na disgrasya si Ara. And then this episode ay palabas na kami. So kailangan ko na i-process yung papel niya para makauwi kami. I'm grateful lang kasi hindi niya na kailangan magtagal at hindi na kailangan lumaki ang bill. Sa makatawid, 2 days lang naman siya nagstay dito. Ayan, nakabihis na si Tokmol o ready na lumabas. Natanggal na yung kanyang swero sa kamay. Kailangan ko nga palang i-process yung PhilHealth niya para maka-discount and hopefully para wala nang bayaran. So ayun, punta ako na San Fernando guys. Super walang hassle kasi may lisensya na ako. Hindi na ako natatakot lumabas sa daan o di na ako natatakot bumiyahe, ganun. Ayan, nandito ako sa PhilHealth sa Lazatin, San Fernando. Ayan, nasa hospital na nga pala ako nito guys. Sinantay ko na lang yung pag-process ng papel. Medyo matagal din kasi madaming tao. Tapos ito nga pala yung bill niya. Ayan, tapos pauwi na kami. Ito yung dala namin, mga unan, pagkain. Ayan, si Tokmol nakakapaglakad naman. So, hindi nga pala siya makasakay sa motor na yung natural na pagsakay na kailangan princess upo. So, kailangan natin si Alvin kaya siya nandyan. Ako, nag-solo lang sila. Angkas. So, ayan, nagde-decide kami kung saan kami dadaan kasi may dalawang daan. Yung unang daan, maraming bako-bako. And ginagawa din yung mga ibang part. At yan, sa wakas nakauwi na nga si Tokmol. Ayan, happy na siya. Yun guys, ganun lang kasimple ang buhay ng mga Tokmol. Sana nag-enjoy kayo. Please follow for more. At kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Hi guys, welcome ulit sa Buhay ng mga Tokmol part 45. Ayan, panibagong araw. Kinukulit ko lang si Cooper dito. Almusal lang muna, pritong itlog tsaka tinapay. Pandesal. Tapos dito nagte-taste test ako dito eh. Padala kasi si Ate Gay ng ng candies. Dito sa part na to nagpe-prepare na ng pagkain sila Ayan, sarap ng ulam namin guys. Ayan, at oras na naman para mag-igib. Gather na natin yung mga timba. At ito, napaka-grateful lang ako kasi may nahihiraman kaming kariton. Yung, yung tulak-tulak. Kasi kung mamanu-manuhin mo yung igibin mula sa bomba. Diyos ko day, malulubat ka. Tapos, ayun, kainan time na naman. Pinaka-favorite part, alam niyo yan. Yan.
Saya mo. Ayun, dito sa part na to, tinatap ko lang yung panggupit ng kuko kasi hindi pa siya sanay. Isampay mo to doon. Sampay mo yan. Sampay mo yan. Pasaway ka, papa. Yun lang, ganun lang kasimple ang buhay ng mga tokmol guys. Sana nag-enjoy kayo. Please follow for more. Kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Hi guys! Welcome ulit sa Buhay ng mga Tokmol, part 46. Ayan, nag-apply ako ng FOE exam. Tapos hapon na to na nagpatulong si MM sa paggawa nito para sa tindahan nila to guys. Tapos ayun, medyo nahirapan kami kasi walang manual. So, ayun, pinanood ni MM sa YouTube pero nag-struggle pa din. Pero ayun, nabuo rin naman. Ayan, napakaangas ng final result. Ayan, marami na mailalagay dyan ng mga paninda. Sino ang mabaho? Ha? Yun lang, ganun lang kasimple ang buhay ng mga tokmol guys. Sana nag-enjoy kayo. Please follow for more. Kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Hi guys! Welcome ulit sa Buhay ng mga Tokmol, part 47. Ang title ng video natin guys, Chabeb. Kasi may new character tayo. Ang partner ko si Chabeb, ayan. Nakita nga natin sila Alvin na to. Si MM na sa loob namimili. Pero marami na sila napamili. Ayan ang aking Chabeb, yan 'di ba? Ayaw niya mag-block. Ito, pauwi na kami guys. Namili lang kami ng mga packaging tape pang balot-balot sa mga deliver natin. Nakauwi na nga kami. Tapos may hatid nga pala akong sugar kay mama. Isama ko na rin tong tukmol na maliit. Ayan o. Saan ka punta? Ha? Saan ka punta? Yeah. Init. So, inatid ko nga pala yung sugar kay na mama kasi gagawa sila ng palitaw. Ayun, balik na tayo sa bahay. Tawagin niyo. Tawagin sir. Cute talaga ni Cooper. Mahaba na ulit yung balahibo niya. Nakalbo kasi yan guys. Pero ngayon, bumabalik na kahit papano. Pauwi na yun. Siyempre, di mo naman mabilisan yung tricycle eh. Ayan, namiss niya yung anak niya. December din umalis si Chabeb eh. Dami no! Hilig talaga mag-motor. Bukas Ayan, dumating na nga sila Alvin, no? First time nila mag-tricycle ngayon kasi naging available yung tricycle sa kabila. Hiniram nila. Marami-rami na pamili ngayon. Ayan, buti pa si Kuya Alvin pwede mag-drive niyan. May lisensya siya para sa manual. Ako kasi para sa matic lang eh. Tumagaan lang. Ano lang to? Kaya sakto palis din si Yara. Papasok sa trabaho. Ayan, ako naman guys mag-iigib na kahit mainit. Wala kasing gagamitin. Buti na lang nga dito walang masyadong init at wala talagang kasabay na mag-igib. Yung nga, nalaglag na nga yung camera. Ayan, nakabalik na nga ako sa bahay at hindi ko pa siya mapasok kasi may ginagawa pa sila. So, tambay muna ako dito sa harap. Super labas, labas.
Ayan, kinahaponan nga guys, magbabanlaw kami ni Chabeb ng damit. Siya nagsabon yan, so ayun, time to banlaw. Ayan, sobrang laking bagay ng may bomba kasi kung walang bomba, naku po, wala kaming tubig. Ewan ko lang guys, kasi ilang taon na rin kami dito, tapos may mga nauna pa rin sa amin. Pero ayun, hanggang ngayon, wala pa ring gripo, wala pa ring tubig maliban sa bomba. Ayan, tapos na nga kami magbanlaw at time to sampay-sampay na. Ayan, laking bagay kapag may kasama ka naglalaba. Tapos na kayo magsampay. Ayan, finished product. Tapos, ito gabi na nga to. Pinasok na namin kasi nakatulog naman kahit papaano. Ganun lang kasimple ang buhay ng mga tokmal guys. Sana nag-enjoy kayo. Please follow for more. Kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Hi guys! Welcome ulit sa buhay ng mga tokmal part 48. Yan, nakapag-washing ulit kami pagtapos ng kalahating taon. No? Kasi andyan din yung damit ni Ara. Ayan, alam ng mga nanonood ng Tokmol serye na araw-araw talaga tayo nag-iigib kasi wala tayong gripo, wala tayong ibang source of tubig. Ayan, tapos na si Chabeb sa part na to. Ayan, fast forward tayo guys, gabi na at may Titan no. Oras na para magbanlaw. Struggle lang sa oras na to kasi ang daming nag-iigib kaya di rin kami agad natapos. At oras na ng kainan, sila lang nagluto niyan, bumili ng mga baboy, gulay, sangkap yan. Nagluto sila. Masarap guys. At yun na nga, tapos namin magsampay sa part na to. Napansin nyo guys, parang iba yung boses ko, no? Kasi kakagaling ko lang sa sakit. Yun guys, ganun lang kasimple ang buhay ng mga tokmol. Sana nag-enjoy kayo. Please follow for more. Kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Hi guys! Welcome ulit sa buhay ng mga tokmol part 50. Natawag ka na. Ayaw niya. Bumalik. Ayaw niya. Mabilis pa sa alas 4. Yun lang, ganun lang kasimple ang buhay ng mga tokmol guys. Sana nag-enjoy kayo. Please follow for more. Kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Hi guys! Welcome ulit sa buhay ng mga tokmol part
Kang lumabas. Wala po. Ay, paano Init, tigang. Yun lang, ganun lang kasimple ang buhay ng mga tokmal. Guys, sana nag-enjoy kayo.